figuring out kung saan yung gate ko. This is going to be my flight, Manila, 11:35 p.m. U810, gate G5. No, G6. And it's on time. Okay, so now I'm here at San Francisco. That was 2 hours flight from Vancouver to San Francisco. It's my first time to stop here. So far, it was quick. Hindi nga na naman ako nakatulog. Grabe. So, patay ako nito. Akala ko naman maayos ko yung pagtulog ko para hindi ako jet lag. So anyway, I just checked my boarding gate kung saan. So what I'm gonna do first is take a look kung nasan banda yung boarding gate para hindi ako mapalayo. I'm planning to get dinner kasi hindi pa ako kumain, hindi pa ako nananghalian. Ang mga kinain ko lang so far is yung mga snacks from Air Canada and from United Airlines going to SFO. So yun. Anyway, wala rin naman akong ganang kumain. At least I'm trying to eat a little bit lang a while ago. Pero now, I really need to eat a good meal kasi 15 hours yung flight later. Okay, see you in a while. Okay, so I can see, sabi nandun ang G gate. So A, B, C, D, E, F, G. Mukhang dun sa dulo pa, pag ganun. I feel like to the right kasi to the left siguro yung exit and baggage claim. Hindi naman ako mag-exit. Connecting ako. Okay, so anyway, I'm gonna walk all the way there and then tignan ko na rin kung may madaanan akong mga shop at tignan ko na rin kung meron akong makainan. So, since 6 hours ang layover ko dito, I'm planning to check out the stores kung ano-anong makikita ko dito. Pero of course, before that, dinner muna. Parang gusto ko yung Vietnamese sandwich na nandun. Pero we'll check muna. Wala bang Shake Shack dito? Okay, so I decided na magdiretso kasi mukhang malayo pa yung gate. So, for sure naman merong kainan banda ron. So, I'm walking right now in the Walkalator to save some energy. Okay, so may kainan dito. Mukhang maraming kumakain, no? Yankee Pier. So, by the way, nagtanong na ako doon sa isang mama doon na nag-assist mukhang Filipino. So, tinanong ko siya kung marami pa bang kainan dito sa G Gates area. So, sabi niya, marami pa naman daw. So, sige. Diretso na ako sa G-Gates, magtingin ako kung anong makakainan doon. So kahit mahaba yung layover ko, I need to put some work later kasi I won't be online the whole Monday and Tuesday. So there are just a few things na kailangan kong tapusin. So, okay. So I'll just have dinner first. Maybe check kung ano yung mga stores na pwedeng ikutan. And then after that, hahanap ako ng spot kung saan ako mag-stay put na at doon ako mag-computer. Alright, sige. Hanap tayo ng mga kainan. Cute nitong mga snow globes, so San Francisco. Magkano kaya? Tignan nga natin. This one, magkano to? $12.99. Burado. Tingnan tayo. Ano ba maganda? Halimbawa ito. How much is this? Oh, $11.99. Dati nagko-collect ako ng snow globes eh. Nung mas bata pa ako. Ayun, may mga mugs dito. Yung dalaga ko nagpapabili ng mga mugs eh. Pero gusto niya sana sa Starbucks. Pero, pagbalik ko na nun. Oh, so dito na yung international gate. So, A, B, and G. Dito sa area na to. Oh, parang mas maraming pwedeng puntahan dito. There's mga shopping area doon. Okay, so this is San Francisco duty free. Oh. Balik ako dito mamaya. Wow, may Hermes pala dito. Okay, so actually, yung gate ko G6. So doon na pala yun, oh. Ayun na siya. Tapos may mga kainan dito, Napa Farmers Market. I think makabili ka ng mga sandwich. Oh, marami pa doon sa loob. And then ito, this one is Bar and Grill. Mustards Bar and Grill. Parang masarap kumain dito. And then just across, oh, mga high-end na brands. Burberry, Gucci. And then napansin ko may mga table doon kung saan pwedeng tumambay. I'll check later kung makakuha ko ng table. Doon ako mag-work. Okay, so nandito na pala lahat ng kailangan ko eh. So doon lang yung ano, duty free. Tapos yun yung table na sinasabi ko kanina. Okay, so I tried to check at Napa Farmers Market.
Wala akong nagustuhan kasi yung medyo heavy lang doon is pizza. Not really a fan. So ngayon nakapila ako dito sa Mastards. Yeah, I need the proper meal. Seriously. Okay, so I'm going for this hamburger and cranberry juice. Okay, so here's the food. Okay, kain lang muna ako. I'm here at duty free right now. Oh. Meron silang SK2. Siyempre USD. Puro mga high-end yung nandito sa duty free. Yun. Oh. Jo Malone, Saint Laurent. Ito pala yung nakita kong t-shirt kanina. Tingnan natin kung reasonable yung price. Yeah. This design, $25. Merong 50% off yung Golden Gate. Okay, pero hindi mo na ako kukuha. Pagbalik ko na lang. Pagpabalik na akong Canada kasi dito rin naman ang daan ko. Ito, mukhang mga pang lalaki. $25 din. Of course, USD. Yan. Parang wala naman masyadong design. Masyado tight. Okay, never mind. Okay, mag-washroom na ako. Mag-freshen up na ako. Tapos mag-stay put na ako in one place. Pagod na rin ako. Okay, so right now, nakahanap ako ng pwesto. Dito merong desk, tapos may mga charging port. So right now, charging my phone, charging my watch, and also charging the laptop. I'm also doing a little bit of work. So, kakatapos ko lang tumawag sa asawa ko at sa mga anak ko, nag-good night lang ako sa kanila. Kasi the next time na makapag-message ako sa kanila would be Monday night nila. Right now is Sunday night. Kasi 15 hours yung flight ko mamaya. And right now, I'm just working a little bit. So, I have 1 hour pa. So, hopefully may matapos ako in an hour. Tapos yung boarding gate ko dito lang naman sa bandang likod ko. Bababa lang ng elevator. So mga 30 minutes. So by 10 o'clock, pwede na akong bumaba sa boarding gate ko. Tapos I will still have 30 minutes to on. Okay? I need to put on some work muna. Ito kaya yung plane na sasakyan namin. Ang laki niya, oh. Umuulan ngayon dito sa San Francisco. Ay, hindi. Yung pala yung aeroplano namin kasi that is G6. So, that's my boarding gate. Ito, kakarating lang. So, ito yung sasakyan ko aeroplano. Malaki siya. Yung pang long haul flight talaga. Okay, so bumaba na ako dito sa gate ko. Sa may G6 kasi nainggit ako. May mga nakahiga. Kasi merong bench na straight dito. Oh. Yan, oh. So, may mga nakahiga. So, nainggit ako. Kasi, pagod na ako. Nakapag-work ako kahit konti. Maski pa paano. So, it's only 8:56 pa lang ba? So, tama. 8:56 pa nga lang. So, yung boarding namin is nasa 10:22 pa. So, try ko munang mahiga kasi sakit-sakit na ng likod ko. Okay. So, pahinga muna ako. I know, hindi ideal yung ganito. Maghihiga dito. Pero, ang sarap sa likod. Pagod na talaga ako. Okay. So, yeah. Pahinga lang muna. And, sarado pa naman tong gate namin eh. Pero yung mga pasahero, mga nakaupo na. Meron yung iba nasa taas, yung iba nandito sa baba. So, let me just rest a bit. Hindi rin ako makatulog. So, anyways, pinaplastar ko lang yung likod ko. So, napagpahinga lang ako dito ng isang oras. At least okay. Yan, so medyo puno na kami. Malapit na mag-boarding.
Okay, so 15 hours more to go. Actually, 16 kasi boarding now. 15 hours yung flight and then I will be in Manila already. Okay, I'm just so excited to be back in Manila. You may line up to the line, to the blue lane at this time. Once again, it's Actually, yung sabi nila, overbook daw itong UA10. So, they were asking for volunteers who wants to give up their seat for 1,500 Mary US Jane dollars. Domingo, So, I don't know what's gonna happen next. I don't know kung meron nang Ninfa Gallardo, Luggage for our departure. For customers in our business class, please ensure that your seats are fully upright. Yet, but we know we're coming into Terminal 3. Once we get on the ground, we get that gate number, we'll pass it along to you. We want to thank you for joining us, and we hope you enjoyed your flight. Come back and see us again. It was a pleasure serving you. We hope to see you again on another United Airlines flight. Finally here. After 13 hours. Dito na sa Manila. Grabe. Napakahirap ng long flight. Pero dati I don't mind. I actually did 17 hours dati. From Toronto to dito. Pero dahil mas bata siguro ako nung. Ngayon sakit ng ulo ko. Pero okay. I'm so happy I'm already here. So I'm just gonna get my luggage and then hanap tayo ng makakainan. Gutom na gutom ako. Gusto ko ng kanin. Okay, so tapos na ako sa passport. Kunin ko na yung luggage. Carousel 1 daw. So this is Carousel 1. Wala pa, hindi ko pa nakikita yung sa akin. So ito lang naman yung kampanya. Yeah, so it's been taking a while. Marami pang luggages coming out. Okay, so I can tell nandun na yung luggage ko. Nandun yung polka dots. Hindi isang polka dots na yun. Okay, so yan. Kompleto na yung luggage ko. Hindi naman nawala. Nakitatakot ko sa dami ng connecting flight. So, first order of business, hanap tayo ng makakainan. Kailangan ko ng proper breakfast. So, hopefully, merong Jollibee dito. Kung wala, ito may nakikita akong sign ng McDo. So, hanap muna tayo ng Jollibee. Walang Jollibee ganito. Okay, let's go. Okay, so ito nakalabas na ako. Mukhang nandun ang kainan. May nakita akong Burger King doon. Hanapin natin kung may McDo. So yun, may Jollibee pala dito. Dito sa tapat lang ng Burger King. Ito Burger King 2 eh. And then may paakyat. Mukhang mas marami pang kainan dun sa taas. Oh, may Max's din, CK. Ano pa? Madami. May Denny's. Oh, yan. May Denny's pala sa taas. Lutong bahay. Yan. Okay. Dito tayo sa Jollibee. Okay, so first order of business natin, breakfast ng longganisa sa Jollibee. Let's go. Ayun, may breakfast dun. Tapos baka mag-take out na din ako ng pang-lunch ko mamaya, pang merienda. Kasi pagdating ko sa Airbnb, magpapahinga na lang muna ako. Siguro mga after lunch na ako lalabas. Yeah, I need to rest muna. To power nap at least. Sold out na yung longganisa. So ito na lang sausage.
Pero at least may kanin pa rin. Tapos nag-take out ako ng solo na burger steak, or I mean burger steak only for my lunch. Yan, struggle mag-order pag may bagahe ka tapos nag-isa ka. Pero at least, in-assist naman nila ako. Tinulungan nila ako dito. Tagal ko na rin di kumain ng ganitong breakfast ng Jollibee. Kasi yung sa Jollibee sa Canada, wala silang breakfast. Ayan, ubos ka agad. Nawala din yung sakit ng ulo ko. So, yung sakit pala ng ulo ko kanina kasi dito na sakit. Sa gutom na pala yun. Okay. Bagay, di naman ako nagmamadali. May message ko muna yung aking contact sa Airbnb. So, supposedly ready. Pinayagan naman ako ng early check-in. So, ang ginawa niya, binak na yung date kahapon para walang mag-book. Kasi nga, nag-book ako ng 17 days. I-check ko pa kung may reply siya dun sa message ko kagabi. Tapos magpapapalit pala ako dito ng dollar. May nakita akong video. So yung pinambili ko ng Jollibee, yun yung may extra kaming peso nung umuwi kami nung 2019. Plus yung asawa ko, nung umuwi siya couple months ago, mayroon pa siyang extra a couple of peso. So yun din yung baon ko. So yun yung pinangkain ko ngayon. Itong Metrobank mukhang wala silang palitan ng Canadian. Yung Banco de Oro doon, sarado naman. So far, itong foreign exchange na to, ang palitan ng Canadian is 40.30. And then may isa pa dun sa dulo malapit sa Jollibee, 40.30 din. Then there's something at the middle, mas mababa at 40.20. So I think I'm gonna go here na lang dito sa foreign exchange. Kailangan kong magpapalit because tomorrow I'm going to the dentist na. Okay, so tapos na akong magpapalit. So bali dito ako nagpapalit dito sa foreign currency at 40.30. So konti lang yung pinapalit ko muna kasi ang alam ko mas mataas ang palitan sa Sandries or BDO. I think lagi lang namang very close. Well, based on my experience before. Sana ganun pa rin. Okay, so bago pumunta sa Airbnb, I just wanna check kung ano yung mga kainan doon sa area na yun. Ito pala, mayroon ditong Wendy's, tapos Fiesta 7107, First Colonial, and Lawson. So, yun na pala yun. Yeah, so by the way, I'm at Terminal 3 right now. So, ito pala yung terminal. So, bali Terminal 3, connected siya dun sa Runway Manila Footbridge. So, papaganon. So, dito pala yun. Okay, so tara, punta na tayo. Kuha na tayo ng taxi, I think, dun sa bandaroon ng labasan. Okay, so yun. Exit daw, taxi, bus. Dito. Okay, let's go. So, nagtanong ako dun sa mga guard, dun daw sa Bay 4. Dun sa Bay 4, ang pila ng mga Grab. Grabe, paglabas ko pa lang ng pintuan, ang init. Tapos, yung very familiar na amoy at saka feeling ng nasa Manila, yung parang mainit tapos nalalagkit ka kaagad. Anyways, welcome to Manila. Okay, so doon ako lumabas. Okay, so ito merong yellow taxi dito sa Bay 8, Bay 9. Tapos ayun, maraming bay. I don't know kung para saan yung iba, pero isa Bay 4, yun daw yung sa Grab. Alright. Okay, tara na sa BGC. So, paglabas mo pala dito, merong bilihan na ng mga SIM card. Like that one, oh. Pero walang tao right now. Globe. Ito. This is, ano ba to? 5G. Smart. So, nakita ko lang. Nandito pa lang din ako. Malapit dun sa nilabasan ko kanina. So, yung Manila Footbridge, ito pala siya. Ayun, oh, connecting doon. Tapos, merong Belmont Hotel na malapit. And I know that that is a church. So yan yung dadaan na mo, lilipat ka dito sa airport kung gusto mo, kung galing ka sa area na yon, if you wanna go here on foot. Okay, so struggle is real. Nagpunta ako dito sa Bay 4, pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. So I'm trying to figure out mukhang nagtanong ako, hindi rin nila alam. Kasi mga first timer din katulad ko. So meron ako naka-install na Grab sa phone ko. I was trying to book. Pero napansin ko, meron din palang Grab dyan sa kabila, yung Airport Anywhere. Tapos nung tinatry ko i-check sa app,
For some reason, yung Grab Airport Anywhere, mas mura na sa 273 lang. Pero kung pipili ako ng mga ibang card sa selection na nakita ko kanina nasa around 400. Yan o, sa kabila lang yung Grab Airport Anywhere. So I think tawid na lang ako doon. Hi! Paano mag-work dito? Sa inyo ako magpapabook or ako magbubook? Ayun ma'am, medyo mahirap na talaga makalaki. Pwede kayo ma'am. Mahirap lang kung makahanap na driver. Medyo may pila. Parang Hindi ma'am, rush hour kasi ma'am. rush Walang hour. driver, Wala masyado. Okay. Pero kung may apps kayo ma'am, pwede ikaw na yun. Ako na mag-book. Okay. Okay, so medyo pahirapan nga ang Grab. Kasi parang yung availability na nakita ko 856 pa ano lang ngayon 820. Try ko kaya taxi. Dito merong taxi. Siguro naman di naman nagtatagayan Let's see. Tatanong ko kung metro. Okay, so nagtanong ako dun sa taxi. Fixed rate pala sila. So like from here to BGC nasa 1,050 regardless kung traffic o hindi. So advantage mo yon kung ma-traffic. Pero ang laki pa rin ng difference na compared sa Grab. Kaya maraming tao kumukuha ng Grab. Anyway, we'll see. Pag-isipan ko, patulan ko ba yun? Nanlalagkit na ako dito. Sige, patulan ko na yung taxi. Ang importante naman is safe. Riresibuhan ka na doon na yata babayaran. So, okay, sige. Taxi na tayo. Butin ako dito ng siyam-siyam. Although hindi naman ako nagmamadali, pero I need to rest. Okay, so ito na yung resibo. Tara na. So, mag-check-in pa ako. Siguro naman. Oh, okay. Ito na. Okay. Okay, so andito na ako sa taxi. Mababait naman sila Manon na nag-assist sa akin, nagkarga, at saka yung driver nandun. Kausap yung staff. So, I think secure naman ang airport shuttle, no? Kaya lang mas mahal talaga. Sige, sir. Manilag ko. Dito may consult kasi. Okay, so naka-check-in na ako dito sa Airbnb ko dito sa BGC. So, in the coming videos, I'm gonna give you a tour of this Airbnb that I rented here in BGC. And then, medyo pagod na ako. I'm gonna give you later on a wrap of my experience of the United Airlines. As my first time trying United Airlines and plus this new route from San Francisco to Manila. So, sobrang ngarag na ako. Gutom na naman ako at napakainit. Medyo naninibago yung katawan ko kasi umalis ako sa Canada winter. No, it's not winter, it's fall. Pero nag-i-snow na. I so needed a rest right now. And I'm gonna give you a wrap later on.